Natapos ang ating last chapter sa Dandoden, kung saan nakaalis na ang Mantis Shrimp sakay ng kanyang UFO. May bigla namang dumating na bagong karakter sa bahay ni Momo, at ito ay si Gigi, kung saan sinabi nito na nakakakita na siya ng mga espiritu at nais din nitong magpatulong na paalisan ang multo na nasa kanilang tirahan. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandoden, at ito ay ang chapter 29 at 30. Nagsimula ang chapter sa paaralan ni Momo, kung saan dito na din pumapasok si Gigi. Sinabi ni Gigi sa kanyang mga kaklase na maraming salamat. Kakalipat ko lang dito. Ang pangalan ko ay Jin and Joji, pero pwede nyo akong tawaging Gigi. Iba-iba naman ang mga reaksyon ng kanyang mga kamag-aral sa kanya, may nagwagwapuhan sa kanya habang ang iba naman ay naiinis. Sinambit ng kanilang guro na ang mga magulang ni Enjoji ay parehong nasa hospital, marami siyang pinagdadaanan ngayon, kaya suportahan natin siya. Habang nagsasalita ang kanyang guro, ay kinukuha naman ni Gigi ang phone number ng babae niyang kaklase. Nahihiya naman si Momo sa pinaggagawa ni Gigi, habang sinambit ng kanilang guro na pwede kang maupo sa tabi ni Ayase, magkamag-anak kayo, hindi ba? Sinaad ni Gigi na hindi. Mas malapit pa kami kaysa doon, habang sinabi ni Momo na wala sa mga yan ang totoo. Sinambit ng kaibigan ni Momo na ang mga babaerong lalaki ay nakakainis. Sinabi ni Gigi na nakakatakot na matanggihan ng isang kagandahan, pero tatanggapin ko ang bawat salita na yan. Sinaad pa ng itim ang buhok na kagandahan ba? Mukhang mabait siyang tao para sa akin, Momo. Naiirita naman si Momo habang sinabi ng blonde ang buhok kay Gigi na napakagwapo mo. Sinambit ni Gigi na sandali. Hindi ba't dapat sobrang gwapo? Lalo akong napapalapit sa iyo dahil sa pagiging sweet mo. Sinaad ng blonde ang buhok na sino siya. Nakakatawa siya habang sinambit ng itim ang buhok na oo nga, sino siya. Sinabi ni Momo na paano ko ba ipapaliwanag. Medyo matagal na kaming magkaibigan mula pa noong elementarya. Bigla namang sinaad ni Gigi na magkasama kami sa bahay habang sinabi ni Momo na tumigil ka. Pagmumulan yan ng hindi magandang chismis. Hindi naman makapaniwala ang kaibigan ni Momo habang sinabi nito na patapusin mo muna ako. Sinambit ni Gigi na kami ay talagang nagmamahalan habang nagalit naman si Momo at sinakal niya si Gigi. Kahit na nahihirapang huminga si Gigi ay nagsalita pa din ito at sinabi na nasa isang relasyon na may pahintulot ng mga magulang si Momo at ako. Sinaad ni Momo na manahimik ka habang hindi naman makapaniwala ang mga ibang kaklase nila. Sinabi ng blonde ang buhok na hindi yan maaari dahil meron ng Okaron si Momo. Inilipat ang scene kay Okaron kung saan ito ay matamlay at nakahandusay sa kanyang desk. Sinambit niya sa kanyang isipan na oo, nakakagulo sa akin ang unang pag-ibig ni Miss Ayase at iniisip ko kung gusto pa ba siya nito ngayon dahil tinatawag siya nitong Momo at napaka-sweet, baka naman pareho silang may nararamdaman sa isa't isa. Kung makipag-date si Miss Ayase sa kanya, naiisip ko kung titigil na ba siyang maging magiliw sa akin, sigurado akong masisiyahan siya sa mga interes nito at mawawalan na ng interes sa mga bagay na kakaiba, na nangangahulugang hindi ko na siya makakausap tungkol dito sa aking oras ng pahinga, o kahit na makasama siya muli. Wala akong silbi, wala talaga. Nang matapos na ang kanilang klase at oras na ng lunch, ay kaagad na nag-ensayo ito. Habang nagpupush up ito ay sinasabi niya sa kanyang sarili, na iwaksi ang mga makamundong isipan mo, Ken Takakura. Ang mas mahalaga ngayon ay ang pagpapabuti ng iyong katawan. Bigla namang dumating si Momo sa kanyang harapan na ikinagulat niya at nahulog ito sa mga halaman. Sinabi ni Momo na para saan ito? Nag-ensayo ka ba para sa isang special move? Tumayo naman si Okaron at sinabi na nakain muna ba ang baon mo, Miss Ayase? Sinambit ni Momo na kakainin ko ito dito habang sinaad ni Okaron na bakit dito? Sinabi ni Momo na binabantayan kita para siguraduhing wala ka nang gagawing kakaiba ulit. Sinambit ni Okaron na babantayan mo ako. Hindi ako ang may kasalanan sa insidente kay Miss Shiratori. Sinaad ni Momo na kumain ka na ba, Okaron, habang sinabi nito na hindi pa. Sinambit ni Momo na kung parehong may hawak ang mga kamay mo, maaari kitang pakainin. Nahihiya naman si Okaron pero sinabi nito na ganun ba, sige lang.
May bigla namang tumawag kay Momo, at ito ay si Gigi na may dalang pagkain. Sinabi ni Gigi, na ikaw yung lalaki mula sa bahay ni na Momo kahapon, kaibigan ka ba niya? Sinambit ni Momo, na hindi ka ba kumain kasama sina Miko at ang iba? Sinaad ni Gigi, na nagsaselos ka ba Momo? Ang cute naman, habang sinabi ni Momo, na hindi. May bigla namang ipinakitang bagay si Gigi kay Momo, at ito ay ang paborito niyang yogurt. Sinabi ni Gigi, na ito ay regalo ko sa'yo. Habang nakikita ni Okaron ang dalawa, ay labis itong nalulungkot at nagseselos. Pinili na lang ni Okaron na lumayo sa kanila habang sinasabi sa kanyang isipan na hindi ko kayang panuurin si Miss Ayase na masayang nakikipag-usap sa kanya, kaya susubukan kong hindi na makipag-bonding sa kanya, ito ang pinakamabuti para sa akin at sa kanya. May bigla namang nakita si Okaron sa kanyang harapan, at ito ay isang yokai na tumatakbo. Agad na tumakbo pabalik si Okaron habang tinawag niya si Momo. Sinabi ng yokai na umalis ka sa dadaanan ko. Walang makakapigil sa akin. Labis naman ang takot na naramdaman ni Momo at Gigi, at napatanong din sila kung ano ang bagay na yan. Bigla namang hinarap ni Momo ang kanyang mga palad upang gamitin sana ang kanyang psychic power, habang sinabihan siya ni Gigi na tumakbo ka na, Momo. Sinaad ng yokai na huwag kang humarang sa aking dadaanan, habang sinabi ni Momo na kahit ano pang mangyari, wala akong pakialam. Bigla namang tumalon si Gigi, upang iligtas si Momo, na ikinagulat ni Okaron at Momo. Ang yokai naman at tumalon sa itaas ng dalawa, at nang tignan ni Momo ito ay may nakita siyang kumikinang na bagay sa ibaba ng yokai. Sinabi ni Momo kay Okaron, na ang itlog niya ay kulay ginto, habang sinambit ni Gigi, na Momo, magtago ka sa likod ko. Sinabihan ni Momo si Gigi na kumalma, habang hindi naman inasahan ni Okaron na nasa kanya ang pangalawang itlog niya. Ginamit ni Momo ang kanyang kapangyarihan, upang pigilan sana ang yokai, habang sinabi nito na napakalakas naman ng loob mo. Hindi kinaya ni Momo na pahintuan ang yokai, at sila ay tinangay nito. Sinundan naman sila ni Okaron, habang sinasabi ni Momo sa kanya na Okaron, pigilan mo siya. Sinambit ni Gigi na Momo, kumapit ka lang sa akin, habang sinaad ni Okaron na ikaw na halimaw. Lumayo ka kay Miss Ayase. Unti-unti namang nagbabago ang itsura ni Okaron patungo sa pagiging yokai, habang inaalis niya ang kanyang suot na sapatos. Sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na hindi ko ito gusto. Hindi ba pwedeng lumayo na lang siya sa kanya? Mabilis na tumakbo si Okaron, at agad niyang nahabol ang yokai, habang sinasabi ng kanilang kalaban sa kanya na nagtatangka ka para pigilan ako, hindi ba? Pero hindi ako mapipigilan. Sinambit ni Okaron na ang malas naman, habang inakala ni Gigi na si Okaron ay isang halimaw din. Pilit namang inaabot ni Momo ang mga kamay ni Okaron, habang ang yokai na kanyang pinipigilan gamit ang kanyang psychic power ay umakyat sa itaas ng bahay. Napansin ni Gigi na tatama sila sa kuryente ng poste, kaya agad niyang sinabihan si Momo. Ang ginawa naman ni Momo para maiwasan nila ito, ay ginamit niya ang isa pa niyang kamay na psychic power upang kumapit kay Okaron. Matagumpay nilang naiwasan ang kuryente, ngunit may isang boss ang papalapit sa kanilang harapan. Agad na kumilos si Okaron upang hilahin sina Momo, at nagawa nilang maiwasan ang papadating na sasakyan. Sila ay nakasakay sa likuran ni Okaron, at nagpasalamat si Momo sa kanya, habang sinaad ni Gigi na nahuli tayo ng halimaw. Sinabihan ni Momo si Gigi na tumigil ka na nga. Si Okaron ay kakampi natin. Kasama natin siya kanina, naaalala mo ba? Hindi naman makapaniwala si Gigi, at sinabi din nito na papaano naman ang isa pang halimaw. Sinambit ni Momo na okay lang yan. Mahigpit ko pa rin siyang hawak. Sinabi ni Momo kay Okaron na tumigil ito sa pagtakbo, at maging si Gigi ay tumulong sa pagpapahinto. Sinabihan ni Momo ang halimaw na tanggapin mo to. Sana natutunan mo na ang leksyon mo, sira ulo. Ngayon, dalhin mo siya ng dahan-dahan Okaron. Sinaad ng yokai na hindi ako susuko. Ayokong sumuko. Pinilit ng yokai na lumaban, pero hindi ito kinaya ng kanyang katawan, at ito ay nasira. Nagulat naman ang ating bida sa nangyari sa kanilang kalaban, habang unti-unti namang nabubuo ulit ang kanyang katawan. Nang muling manumbalik sa dati ang yokai, ay agad na tumakbo ito habang pilit naman siyang hinahabol ng ating mga bida. Sinabi ni Gigi na Momo, nakakalayo na siya,
habang inutusan ni Momo si Okaron na habulin ito. Ngunit nang lumiko na sila ay hindi na nila ito makita pa. Sinambit ni Okaron na ano na ang ating gagawin. Hindi natin alam kung saan siya dumaan. Nagulat naman si Gigi sa nangyayari kay Okaron at sinabi na anong nangyayari. Nagbabagong anyo siya. May bigla namang ginawa si Momo at pagkatapos ay sinabihan niya ang dalawa na dito tayo pupunta. Nagtataka naman si Okaron sa ginawa ni Momo kaya tinanong niya kung para saan ito. Patuloy namang naglakad ang tatlo at pumasok sila sa isang pribadong lugar. Sinambit ni Okaron na papasok na lang ba tayo ng walang permiso. Nang makapasok na ang tatlo ay nakita nila ang yokai na nakahiga sa sahig at sa kanyang harapan ay puno ng mga lumang gamit. Napansin ng yokai na may tao na pumasok at nagulat ito nang makita niya sina Momo. Sinaad ni Okaron na nandito siya. Paano mo nalaman Miss Ayase na dito siya nagpunta? Tumatawa naman si Momo habang sinabi ni Gigi na mukhang pagod na siya. Ipinakita na may hawak na larwang puso si Momo at sinambit na nung naghiwalay at tumakbo ang siraulo, hinawakan ko ang puso niya, naisip ko, paano kung suntukin ko to? Tapos narinig ko siyang sumigaw sa sakit. Sinabi ni Gigi na napakagaling mo Momo, habang sinaad ni Okaron na ngayon parang naaawa na ako. Sinambit ni Momo na hindi kami nandito para hulihin at kainin ka, kung pangako mong hindi ka tatakbo, ibabalik ko sa'yo ang puso mo, maaari mo bang ipakita sa akin ang gintong bola mo? Sa tingin ko, pagmamayari to ng kaibigan ko. Sinabi ni Okaron na Miss Ayase, baka pwede namang huwag masyadong diretso, habang sinaad ni Gigi na talaga bang ganito kasikat ang mga bastos na biro. May bigla namang nagsalita at sinabi na Taro. Ang boses na yon, ikaw ba yan Taro? Sinambit ng yokai na Hana. Nasaan ka Hana? Hinanap ng yokai na may pangalang Taro si Hana sa mga nakaimbak na pinaglumaang gamit. Sinabi ni Hana na huwag mo akong lapitan, habang sinaad ni Taro na hindi ako susuko. Hindi kita susukwan, Hana. Naguguluhan naman si Okaron sa ginagawa ng yokai, habang sinabi ni Momo na anong nangyayari. Nakita na ni Taro si Hana at agad niya itong kinuha habang sinabi nito na sa wakas, nahanap na kita. Sinaad ni Hana na bakit mo ako sinundan? Bakit mo pinasok ang ganitong panganib? Sinambit ni Taro na dahil mahal kita, syempre. Simula nang nakita kita, ang buhay ko ay naging kompleto na. Ang mundo ko dati ay kulay abog, pero salamat sa'yo, ngayon, ay may kulay na ito. May napagtanto naman si Okaron habang pinakikinggan niya ang dalawa na para bang dapat na maging ganito din siya kay Momo. Sinabi ni Hana kay Taro na hindi. Tayo ay naggaling sa magkaibang panahon, ginampanan ko ang bahagi ko, at ngayon tapos na ito. Bumalik ka na bago ka rin mapunta sa basurahan. Sinambit ni Taro na wala akong pakialam. Ikaw ang babae na minahal ko ng sobra. Ano man ang mangyari, ay hindi kita iiwan. Tumakas tayo ng magkasama. Kung hindi ako gagawa ng hakbang dito at ngayon, pagsisisihan ko to habang buhay. Napaluha naman si Hana sa mga sinabi sa kanya ni Taro, habang na-inspire naman si Okaron sa ginawa ni Taro. Dito na natatapos ang chapter 29 at 30 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.